Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yan, dito naman tayo. Ito na. Natlanteting talaga tong mga to, no? Wala talagang magawa eh. Puro na lang pastor ng pastor. So ito na, panoorin na natin nga to. Ano ba yung ito? Ping Lacson. Lacson on Duterte. Designated survivor. Panoorin nga natin to. But what do you say dun sa ginawa ni Vice President Sara na inapo niya yung sarili niya as designated survivor? Kasi ang dating sa akin, as an ordinary person, parang ang dating sa akin, may mangyayari ba? Bakit in-isolate mo yung sarili mo? Lalo na sa konteksto na sinabi niya, hindi ako aatin. Mga reporter ba to? Ayan, July, ito yung July, tingnan natin. Ba't tayo mapindot? Ba't tayo mapindot ng Bakit? Anong pangalan nito? Teleradyo Serbisyo. Malabo kasi. Natin Teleradyo Serbisyo. Yan. Tingnan natin dito. Malabo tong video eh. Dito natin sa asan na yung kay Ping Lacson. Okay, Ping. Lumabas ka dyan, Ping. Asan na yun? Ito. Ay, bakit may ganyan? No, wait lang. May Ang labo kasi ayokong papanorin kayo ng mga blurred na Yung blurred sa lang yun nakikita sa ibang mga site. Mahirap na. Dito hindi ayoko nang ganun, ha? Yan. You say dun sa ginawa ni Vice President Sara na inapo niya yung sarili niya as designated survivor. Kasi ang dating sa akin, as an ordinary person, parang ang dating sa akin, may mangyayari ba? Bakit in-isolate mo yung sarili mo? Bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Yan ang tanong. Kung alam niyo naman malinis ang konsensya ng mga nandoon at mga dadalo sa SUNA, hindi SONA ha, SUNA. SUNO N-A SUNA. Kasi iba yung SONA. Ang SONA yung kay Duterte. Yun talagang totoong SONA. Kasi yun ngayon, yung sa July 22, SUNA yun, SUNA. So, na sinabi niya, hindi ako a-attend eh. Hindi ako attend eh. May alam ba siya na hindi ko alam? Parang ganun ang dating sa akin, Senator Ping. What about you? What about you? Nanunuso lang yun. Rhetorical yung statement. After all, hindi naman siya kailangang maski nga pwede mag-appoint yung presidente. Hindi naman siya kailangang i-appoint kasi siya na nga yung nasa number 1 sa listahan ng succession, di ba? Line of succession. Siya talaga automatically magiging presidente. Hindi lang acting president. Siya talaga magiging presidente. Kung may mangyari sa presidente. So nanunukso lang si Vice President Sara na sinabi niya, in-appoint ko na sarili kong designated survivor. Nanunukso lang pala eh. Ba't nagkukumahog kayo? Gago! Naputahan na, simula nung sinabi ni BP Sara hanggang ngayon, paulit-ulit lang yung balita ng media. Nakuteteng. Gago! Tapos yung mga tansu vlogger na aning. Ay, grabe. Bantayan nyo. Gumaganong-ganong pa. Tano, with acting pa no? Grabe! Gago! Si yung mga Duterte inutusan ng China na bombahin ng Malacanang. Gago! Sa SUNA ni BBM. Gago! Sabi ko, palumpalo Gago! Sabi ko, palumpalo tayo guys Buta na dati nung magkakasama pa tayo, medyo okay pa kayo. Ngayon, pahumpak na kayo ng pahumpak Sura dapat, no? Hindi pala SUNA. Hindi SUNA, mas maganda SUNA. Kapag surang-sura na ako. Salitang Bicol yun surang-sura. Basura, as in basura. Hindi SUNA na lang. Grabe naman ka, Charlie, grabe ka naman. Hindi, wag naman basura. SUNA na lang, okay na yung SUNA. Good PM Kuya Jay, baka po inyong naghamon sa EOI, buwaba ng motor at may dalang itak at
nakayuko siya, Kuya Jay. Baka si kamatayan. Ano to? Kamatayan o kamayan? Kasi sabi ayaw bumabahala, bangag yun. Ganito ang resulta kapag bangag ang Pangulo. Lahat ng sangkay ng gobyerno bangag din. Lalo na ang Chief Executive, Commander, si bangag ng AFP at PMP, mga kabinete bangag din. Masama pa nun, pati yung mga vlogger na bangag din. Gago! Grabe, kaya ituloy natin. Survivor. And after all, wala pa naman talagang batas ng designated survivor. So alam natin na parang nanunukso lang siya. Bakit siya Parang, manunukso? yes, sinabi niya lang yun. No? So nagbibiro lang. So palagay mo nagbibiro. Bakit wala na bang karapatan ng isang vice president na manukso? Alam niyo mo siya, ano kayo, ang hirap niyo maging tropa. Nung panahon ni Tatay Digong, alam niyo, sobrang mapayapa ang kaisipan ng tao, lalo't SONA. Talagang inaabangan ng sambayan ng Pilipino ang SONA ni Tatay Digong noong mga panahon na yun. Kasi alam nila na may matututunan at may mga panibagong na achievement ang gobyerno. At higit sa lahat yung mga patawa ni Tatay Digong inaabangan. So ngayon na ewan ko ba kung sakali man na joke lang to ni BP Sara at kung magkatotoo man, ba't hindi? Ay, joke lang. Sorry. Gago! No? Itong joke ni BP Sara, ba't parang tanginang yan, binibigay nyo ng big deal? Ang ibig nyo sabihin kasi noon, ayoko na lang sabihin. Nagbibiro lang yun, no? Yung So nanunukso. parang tatay lang niya. Nagbibiro. Yung mga Kaya ganyan. wala mga reporter. Minsan may ganyan si Vice President Sara eh. Maski tingnan natin seryosong tao. Minsan meron siyang ganyan na parang biglang nagbibiro. No? Para magkaroon ng kulay yung kanyang hindi pag-attend ng SONA. Ano daw? Ping Lacson? Para daw magkaroon ng kulay yung hindi pag-attend ni BP Sara. Kahit hindi niya sinabi, magkakaroon pa rin ng kulay sa mga katulad yung mga anti-Duterte. Gago! Oo, yun ang totoo dyan, Ping Lacson. Para daw magkaroon ng kulay. Yung no comment nga lang, nagkaroon ng kulay, binigyan nyo ng kulay ng mga anti-Duterte, yan pa kaya? So sabihin nyo na sasabihin mo na kaya lang, yun, parang ibig sabihin nun, para lang mabalita si BP Sara, nagpapapansin, ganun ba? Gago! Oy, salamat kuya, thank you. Grabe, no? Iba rin si Ping Lacson eh. Tapos mamaya baka magdemanda ka na naman ha. Pag pala-demanda din pa naman to. Sa darating na SONA, dinugtungan niya na lang na hindi ako atin. Dinisinit ko na sarili kong designated survivor. Probably, napanood niya rin yung series na Designated Survivor. Malamang senator. Pag ganyan ba yung mga former senator invited din sa SONA, pupunta ka rin po ba sa SONA, Senator Ping? Siyempre. Hindi. Noong senador ako, hindi ako parating nagpupunta eh. Merong SONA na pinupuntahan, merong hindi. Kasi mapapanood mo naman sa inyo, malalaman din naman kung anong nilalaman ng SONA. Okay. At saka napaka-traffic. Oo. Pero pagdating po ba ng October, Sen? Iputay na si pala to. Hindi ko namukhaan, guys. Yung best friend ni Tatay Digong pala to eh. Sino to? Hayop na yan. Buhay pa pala to. Si Doris. Gago! Si Doris Bigo. Bigo niya. Bigo niya ba ang apelyido nito? Ano nito? Si Doris pala to. Oo, yung pinakawalang kwentang reporter sa balat ng Pilipinas. Gago! Yun, si Doris Bigornia. Oo, tuta at ng bayan. Oo, walang kwenta yan, tangix. Lahat ng niyan, baradong-barado kay Tatay Digong yan eh. Tangina si Doris pala to. Akala ko yung isa sa mga tawag dito. Ano ba yung cartoons na yun?
Yung may mga kulay-kulay sila. Teletubbies! Gago! Akala ko isa sa mga Teletubbies to. Si Doris pala. Ayop na yan, Doris. Naglagay ka pa talaga ng lumot sa ulo mo. Mukha ka naman putik. Gago! Walang iya ka, Doris, oh. Si Soro. Buta na, ito yung si Soro nung natalo siya ni Big Mom, naging bangkay. Gago! Hindi yan si Soro. Ingay mo naman, aga-aga, Jay Guevara. Paggabi ako, ayaw niyo akong panoorin. Ngayon na inagahan ko, nagre-reklamo ka. Si Doris pala to, kaya pala walang kwenta yung mga tanungan eh. Kita namin kayo doon sa mga magpa-file. Si Doris ba talaga? Guys, parang hindi si Doris, guys. Si Doris ba to? Kita mo na. Nag-iisip pa eh. Si Doris. Hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin. Narinig ko pa kasi dito magka-comeback ito kasama si former Senate President Tito Soto eh. So hindi pa buo ang loob mo, Senator Ping? Noong kasing may nagmensahero sa amin na galing kay President Marcos, kami dalawa ni Tito. Ma'am Rona, sinabi ko naman doon na hindi ako sigurado kasi parang ayaw ko na sinabi ko. Pero yun nga, parang pag-uusap doon, kung sakali lang na kami dalawa tatakbo, kung pwedeng doon na kami sumukob doon sa administration slate. Gano'n lang naman yung nag-iusapan. Pero walang comment niya kayo, naglalagay. Hindi ko rin alam kung ano yung naging basihan ng listahan na yun na yung 11 of 12 na nasa slate ng administration. Wala rin naman pahayag yung Malacanang. So, let's leave it at that. Paborito ni PID, di ba? Hindi, pero are you inclined to go back to the Senate at this point? Kaya mo na, wag na natin panoorin yan. Hanep na to, si Doris pala yun. Sino naman yung iba pang bumatikos? Eto, sino naman to? Puti. Eto, asan na? Asan yung ibang bumatikos kay BP Sara? Hindi daw biro. Ay! Uta na, may ads pa pala itong hayop na to. May ads pala yung hayop na yun. Hindi daw biro. Ang daming nagagalit eh. Ba't kayo nagagalit? Anong meron? Bakit kayo agalit kay Uta na, kaliwat kanan si Ping Lacson ngayon, no? Guys, kaliwat kanan si Ping Lacson. Kaliwat kanan sa interview si Ping Lacson. Ito, panoorin natin kaliwat kanan si Ping Lacson ha. Ma'am Rona, maraming salamat sa blessing na pinagkaloob nyo. Thank you po. Salamat. Okay, play natin to. Senator. Yeah. Katatapos ko lang yung series ng Designated Survivor sa Netflix. Yes. Napanood nyo rin pala kasi alalang-alala nyo. Oo, kasi very popular yun. Yeah, very popular. Pinagpupuyatan ko yan nun. Kaya nung natapos yung series, naging curious ako. Teka muna, meron ba sa Pilipinas na ganyan? So binasa ko yung ating saligang batas. Doon ko nalaman na yung palang line of succession. Alam nyo, wait lang alam nyo isang malaking halimbawa to si Ping Lacson. Eto si Ping Lacson ang halimbawa sa mga politiko na kailangan gumamit ng mga tao para mapansin ulit. Walang iba kundi ang mga Duterte. Tingnan nyo pansinin nyo maigi, matagal itong nanahimik si Ping Lacson. Matagal na nahimik to si Ping Lacson. Tingnan mo lumabas. Dahil lang dito sa Designated Survivor. Pati si Gordon, di ba? Tingnan yung si Trillanes. Di ba? Si Trillanes. Kailangan pang gamitin ng mga Duterte para lang mapansin ng taong bayan kahit hindi naman siya iboboto. Gago! Kaya to dito si Ping Lacson, di ba? Institutional line of succession, nagtatapos doon sa Speaker of the House. So, 4 lang sila. Presidente, Vice Presidente, Senate President, tapos Speaker. So, naalala ko ngayon, teka muna, kasosona lang noon actually, no? Agosto yun ang pinal ko, August 2019. Naisip ko, in the realm of possibilities, pwede mangyari yung nandun nga sa Designated Survivor na series na wipe out, no? Yeah. Lahat. Ano mangyayari sa atin kung halimbawang, God forbid, na
nawala presidente, nawala... Wait lang. Akala ko ba biro? Sabi mo kanina dun sa interview mo sa nagbibiro lang si BP Sara. Bakit parang nilalagyan mo na ata ng kulay? Anong nangyari? Ping. Oy, shoutout Maring Lisa! Oy, kamusta, kumare? Aba, muling napadalaw ka sa aking tahanan. Kamusta, kumare? Ha? Nagpagawa na ba kayo ng shield sa Malacanang? Gago! Ha? Kamusta, kumare? Kamusta si paring Bongbong? Bangag pa rin ba? Gago! Paring Lisa, kamusta? Kamusta? Anong balita natin? Mga kumarin natin dyan sa Malacanang, kamusta? Anong handa? Anong mga iinumin na alak natin dyan? Oy, mare! Ay, naku, wala nang hirap. Pag medyo si Maring Lisa, medyo may edad na kasi nga, mabagal na mag-type yan eh. May bisita ako. Maring Lisa, ha? Comment ka lang dyan, Maring Lisa, ha? Babasahin ko yan, ha? Babasahin natin yan. Mamaya-maya pa magko-comment yan. Ganyan talaga pag may edad na. Matagal mag-comment, malabo na matay. Nawala ang Vice Presidente, nawala ang Senate President, nawala ang Speaker of the House. Meron tayong leadership crisis. Yeah. Actually, constitutional crisis. Kasi Yes. sino ngayon ang magiging acting president? Medyo magulo yun. Kasi baka mag-take over yung militar o kung sino man yung mag-grab ng power. Militar. Medyo magulo yun. So, nung binasa ko yung saligang batas at ganun nga, hanggang 4 lamang, na-inspire ako nung series na yon, yung Netflix series. So, ang version ng aking panukalang batas doon, sa halip na direct na doon sa... Kayo, nakitang panoorin? Sir Ronald, syempre hindi na Hindi ko ayaw na makitang panoorin. Tawag dito, kinuwento niya na yun sa kanya. Ito na lang. Ilang kongresista tinuligsa ang designated survivor remark ni BP Sara kaugnay sa SUNA. Alam mo, palitan nyo na yung O. Lagyan nyo na yung sana. Sana mapatupad ang SUNA ni BBM. Gago! Hindi pala. Sana mapatupad ang SUNA na mga ipapangako sa SUNA ni BBM. Gago! Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Nagalit Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Kita nyo. Dapat maging maingat. Pero, kinukulit nyo siya nung panahon ng West Philippine Sea na kailangan na magsalita ni BP Sara pagdating sa West Philippine Sea. Ngayon, na si BP Sara panay komento kapag ini-interview siya sa loobin niya, kung ano yung sa loobin niya, nagsumagot lamang siya, hindi nyo kayang tanggapin. Gago! Yan ang hirap sa inyo eh. Kapag hindi nagsalita si BP Sara, hingi kayo ng hingi, hiling kayo ng hiling na magsalita si BP Sara. Ngayon na sumasagot na si BP Sara, kontra pa rin kayo. Gago! Saan lulugar yung tao sa inyo? Ngayon, eto, designated survivor ni BP Sara Duterte, tinuligsa ng kongresista. Wala naman kaming pakialam sa opinion ng kongresista. Ang amin lang, anak ng teteng, isa ang mga kongresista sa mga sigaw ng sigaw na dapat ay magsalita na ang Vice Presidente sa nangyayaring gulo sa West Philippine Sea. Ngayon na itong si BP Sara ay sumasagot na sa mga katanungan sa kanya, anak ng teteng, nagwawala kayo. Gago! Diba Ate Jean Corpus? Parang si Ate Jean Corpus lang, diba? Nung nag-reels. Parang nagwawala doon habang sumasayaw. Gago! Diba? Anak ng teteng, puro kayo... BP Sara, dapat magsalita ka na sa West Philippine Sea. Magulo na West Philippine Sea. Diba? Ganun eh. Ngayon na kada may tatanong kayo, sinasagot kayo, hindi nyo kayang tanggapin. Sinagot kayo, kung ano yung sinagot kayo kung anong plano ng mga Duterte sa 2025 election. Sinagot kayo na tatakbo yung 3, naging against kayo.
Sinagot kayo about sa SONA. Oh, ngayon nagagalit na naman kayo. Anak ng teteng, walang hindi alam ng tao kung ano ba talaga yung gusto yung gawing opinion. Kapag nananahimik, yung no comment nga lang ni BP Sara about West Philippine Sea, ginawan nyo pa rin ang issue, nagalit kayo. Ngayon na may sumasagot. Ay, tapos ngayon mag-iingat. Anong tingin nyo kasing tangan nyo si BP Sara? Anong tingin nyo kasing boplax nyo? Na hindi nyo muna pinag-iisipan yung bawat mga sinasabi nyo? Kita nyo, sa pagiging tangan nyo, pati yung designated survivor, hindi nyo na-gets. Gago! Anak ng teteng naman niya. Ang hirap kasi sa inyo eto na mga si BP Sara sa susunod. Eto nga BP Sara ha. Sa susunod BP Sara request ko lang po. Abo, sino ka ba Jay para mag-request? Hindi, request ko lang BP Sara. Sa susunod kasi wag niyo sa lahat po ng mga Duterte. Sa susunod yung mga sasabihin niyo, wag niyo masyadong laliman. Mga tanga-tanga yung nasa mga tulonggis yung mga anti-Duterte, hindi nila gets. Gago! Yung secret nga lang yung biro nga lang ni Tatay Digong, hindi nila na-gets pati yung salig, yung gurgur, hindi rin Gago! Teteng naman Hindi, ang mali kasi dito, yung mga Duterte, masyado silang malalim. Yung isang salita nila, may tatlong ibig sabihin. Double meaning kumbaga. Oo, kaya itong mga tanga-tanga, hindi nila nagigets. Ang gagawin na lang nila, mamasamain na lang nila para magmukhang masama sa taong bayan. Yun na lang yung technique na ginagawa nila. Oh, kahit na wala naman talagang masama doon, mamasamain na lang nila. Kaysa wala, hindi nila magets Hindi nila ma-explain, katulad ng mga tansu vlogger. Hindi nila ma-explain. O sige nga, sinong tansu vlogger na nakapag-explain nitong designated survivor na to ng tama? O, wala, di ba? Sinabi lang, may kabit, may fake news, politika lang daw. Gago! Tingnan nyo, di nyo lang ma-explain ng maayos. Tigilan nyo, kabubuhan nyo, yung mga diploma nyo, gawang baklaran lang yan, Gago! Tayo na, marami sa Quiapo niyan. Huwag mo ko yabangan, lalo yung mga TBJ dati, mga kasama ko yan, sila ulo, naku po! Gago! Utangin na, ultimo kong magulang mo, di mo kilala Gago! Ha? Ang lakas mga pagbalat sa akin sa live nung kasamahan nyo. Kasi di ba, inaasar ako nila Banat Bay na wala daw, ako, tag dito? Hindi no read no write hindi basta may inaasar sa akin sila Banat Bay, di ba? Sila Boss Dada. Putay na ginawa ng issue nila. Kasi nga, di ba, wala akong passport, wala akong lisensya. Putay na, ikaw nga, di mo kilala magulang mo Gago! Ha? Wala kang kapatid, wala kang magulang, anak na teteng. ang sad ng Chris Ulo, ang sad ng buhay mo. Ngayon, sakit. Heart, di ba? It's so hurt. Gago! Tangina, ako pa mo kilala ko yung pagkatao mo. Ako di mo ako kilala, ikaw kilala kita. Gago! Panoorin mo yun din, napanood ko na yun. Kaya pinanood ko nga kagabi yun. Lang na kasi mga bubo talaga, hindi nila kayang i-explain. Kaya ginagawa na lang nila ng kulay. Bubo. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader, maraming tatalsik dyan pag nabomba. Gago! Awawa mga politika, mauubos. Gago! Bigla ako natawa, guys.
Akala ko ba sa Davao ang crocodile farm? Nasa Malacanang pala. Gago! Ayan, ang dami, oh. Oh, may mga nakakulay green pa, oh. May pula, may naka-blue. Ang dami palang tawag dito, ang dami palang mga buhaya. Iba't iba. Ang akala ko buhaya, black and green lang. Hindi ko alam na may blue, may red, may pink din pala, may orange, may dilaw. Ang galing ng mga buhaya, no? Gago! No, ang galing eh, no? Oh. Sana pag binomba to, tuta na talsikan yan. Wag naman sana, no? Wag naman sana, oh. Pag halimbawa na kung totoo man na bubombahin to, naku po. Ang masama nun, baka matulad sa Plaza Miranda na hindi dadalo yung pinaka-head. Gago! Diba yung sa Plaza Miranda, hindi dumalo si Ninoy Aquino nung binomba yung mga kasamahan niya. Tapos no, sasabihin, parang, kung sakali man kasi malaking, alam nyo naman, ang administrasyon talagang desperado na para lang masiraan ng mga Duterte. Kayang-kaya nilang gawin yan. No? Kayang-kaya nilang ilaan ng mga buhay ng mga inosente. May inosente ba rito sa Malacanang? Gago! Kayang-kaya nilang ilaan yung mga buhay ng mga kasamahan nila para lang para kaawaan lang sila ng taong bayan. So siyempre kapag nangyari yon na may mambomba nga sa Suna, di umano galing sa mga vlogger yan, mga tansu vlogger, no? Napakalaking napakalaking propaganda na laban sa Duterte kasi ang mapagbibintangan dito Duterte. Sasabihin nila, Duterte nag-utos niyan. Alam niyo naman ang taktika. Sino nakakaalam diyan ng istorya ng Plaza Miranda bombing? Sino nakakaalam diyan? Sabi nito, kulong abutin nitong vlogger na to kahit ano na lang pinagsasabi. Di wow. Kahit ano na lang pala, tapos makukulong. Ano kaya yun? Sabi mo kahit ano, tapos ngayon makukulong. Ano ba yun? Natatandaan nyo ba yun sa Plaza Miranda bombing? Punta na, pag nangyari ulit yun, naku po. Alalahanin nyo, ang buhay politika, kahit na ilaan ng mga kasamahan yan, walang pakialam yan. Basta manalo lang or basta kaawaan lang ng sambayan ng Pilipinas. Ginawa na din ng hindi nga. Alam nyo, hindi yon, kita nyo, mali yung pagkakaintindi nyo. Yung Plaza Miranda bombing, ang may gawa talaga nun, Dilawan. Pero ang mga, diba? Kasi yung mga nandun, mga kapartido ni Noynoy yun eh. Kung tama ba ako, no? Mga kapartido ni Ninoy, Noynoy tuloy. Tama ba? Nalilito ko doon sa dalawa. Ni Benigno na lang, ni Benigno Senior. Diba? Mga kapartido niya yun, yung mga nasaktan doon. Pakananang Dilawan yun para mapagbintangan si Marcos Senior. Sino ba naman tanga? Alam mo na ikaw mapagbibintangan, itutuloy mo pa. Gago! Diba? Ninoy, yan, ni Ninoy. Pero hindi ang pinagtataka ng taong bayan ang pinagtataka ng taong bayan doon, bakit hindi dumalo si Ninoy Aquino? Kaya si Ninoy Aquino lang sa hanay nila ang hindi nasaktan. Kasi nga siya yung wala doon. Isipin niyo maigi. Kung totoo tong sinabi ni Cynthia na ginawa din ng senior ni Marcos Senior daw yung sa Plaza Miranda. Hindi ko kinakampihan si Marcos Senior, pero hindi po ginawa ni Marcos Senior yun. Ang gumawa nun, mga Dilawan. Itinaya nila yung buhay ng mga kasamahan nila para kaawaan sila ng taong bayan. Gago! Yun yung ganyan ang taktika ng Dilawan. Ngayon, eto, kung sakali man, wag naman po sana, hindi tayo nananalangin, no? Ako, nagjo-joke lang ako kanina. Kung sakali man na may mangyari nga sa Suna sana ni BBM, kagagawan din nila lang yan. Or
kagagawan niya ng Dilawan. Dalawa lang tatakbo dyan, hindi. Tangin na nga, ulit-ulitin ko sabihin to, sinong tanga na alam niyang siya mapagbibintangan, bakit niya pagagawin? Gago! Aber? Ngayon, kung mangyari man yung hinihiling ng mga tanso vlogger na bubombahin daw ang Suna, ang may kagagawan lang yan, Dilawan at sila lang din. Gago! Ngayon, ang kawawa dyan, yung mga masasaktan na wala namang talagang kinalaman sa gulo ng ano. Kasi ito ang mangyayari, kapag may nangyaring kababalaghan or sakuna sa Suna, sa zona ng 2024 ni BBM, ang mapagbibintangan walang iba kundi ang Duterte. Ganon ang ginawa nila nung panahon ng Plaza Miranda bombing. Hindi pa ako pinapanganak noon, napanood ko lang yun, binasa ko yun. Pinag-aralan ko yun ng gusto. Tapos sino napagbintangan noon? Si Marcos Sr., di ba? Samantalang kagagawan ng mga Dilawan yun. Ang ginawa nila, ibinala nila yung mga kasamahan nilang kandidato, no? Ibinala nila doon. Biglang hindi dumating si Ninoy. Nung binatuhan na ng granada yon. Ayun, yung iba nabulag pa. Sino yung mga nabulag doon? Si Mitra ba yon? Nabulag, naputulan ng paa, lahat yun, pasok yun, nanalo. Gago! Lahat yun, nanalo sa pagiging senador ba? Yun ata yung tinatakbo ng mga yon dati. Senador. Sino na pagbintangan? Si Marcos. Pero gawain ng Dilawan yun. Or ginawa ng Dilawan yun. Ngayon, kung sakali man, wag naman sana na mangyari ito sa zona, mapagbibintangan yan, Duterte kahit hindi nila ginawa yun. Yun ang totoo. Anong patay na? Buhay pa! Patay na si Ninoy Nunjay. Hindi Buhay pa, Plaza Miranda bombing? Buhay pa! Anong patay na? Ay, hindi pala si Ninoy, si Cory ba? Tama ba ako? Si Cory pala. Si Cory ba? Hindi ko na matandaan Basta ang hindi nasaktan nun, Aquino, hindi ko lang tukoy kung kay Ninoy ba, kung si Ninoy ba o si Cory. Hindi ko tukoy sorry kung nagkakamali man ako. Si Ninoy. Si Ninoy daw Patay na daw si Ninoy Buhay di ba? Sabi ko sa inyo si Ninoy yun Buhay pa si Ninoy noon. Ang tagal-tagal na nung Plaza Miranda Diba? Tama naman ako Talagang panira. Sino nag-comment na patay na? Sabi ni Gina. Ma'am Gina, ikaw Okay, tuloy natin. Danao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Malay nyo, hindi naman nagbibiro si BP Sara. Gago! Mga kongresista, malay nyo, hindi naman nagbibiro si BP Sara. Malay nyo, totoo yun. Gago! Bakit kayo atakot? Akala ko atapang kayo atao. Bakit kayo atakot, Gago! Dapat kasi, ganito kasi ginawa nyo, di ba? 20 million. Yung 20 million, ilagay nyo sa bubong ng kung saan nyo gaganapin yung zona. Para yung mga mag-aano doon, para hindi matablan ng bomba yung bubong ng ilatag nyo yung 20 million doon, 70s yung Plaza Miranda. Tama. Namatay si Ninoy, anong taon yun? 90s ata naman. Ay, hindi. 70s. 1970s ba? Ang ganda naman ng boses mo, idol, Hindi naman ako kumakanta rito,
1983. Ito yun, naabutan pa nga. Buhay pa nga nun si Ninoy. 2022 yun namatay. Tanga. Tutay na katangahan mo, lumayas ka nga dyan, bobo ka. Si Ninoy ang usapan, si Noynoy ka ng si Noynoy. Si Nino Barsaga si Nino Barsaga kailan ng karma? Naku, mukha pa lang ni Nino Barsaga, karma na. Ano ba naman kayo? Hinahanapan nyo ng karma si Nino Barsaga. Mukha pa lang nun, karma na yun. August 21, 1983, namatay si Ninoy. So, naabutan niya pa nga yung Plaza Miranda bombing. Diba? 70s pala yun eh. 80s namatay si sino kaya susunod? Joke lang po, joke lang, umidyante. Umidyante po, sino kaya susunod? Gago! Wawa, trililig. Papasikat po sana, kaso maunahan na siya. Gago! August 21, 1983, namatay na si Ninoy. 2 months pa lang ako, that time, J. Guevara TV, diba? Tanda mo na. Gago! Sino ang susunod? Sila Joma Season kasama ni Ninoy. Nagplano ata, no? Si Joma Season, nalaman na ano yun dahil kay Joma Season, diba? Sige, mamaya, panoorin natin yun, ha? Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas, kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Eto, hanapin natin yung sa Plaza Miranda na yan. Kulit nyo, ha? Hindi na pala, yan nyo na. Wala namang kwenta yun. Kasi alam nyo yung sa Plaza Miranda na yun, lahat ng nasa partido ni Ninoy nun panalo. Panalo talaga. Kasi alam nyo bakit? Kinahawaan sila ng taong bayan nun. So sila na yung, yun nga lang, nasaktan talaga sila. Oo, kasi may mga, ewan ko kung, di ko matandaan kung may namatay ba, naglalabasan yung whiteheads ko sa mukha. No? Sila na yung, talagang ganda ng plano Napagbintangan nun si Marcos Sr., nanalo pa sila lahat kasi kinaawaan sila ng tao. Alam nyo, yung mga kaawa-kawaan, uso naman talaga yan 'di ba? Naging presidente si Ninoy, naging presidente si Cory Aquino dahil sa awa ng taong bayan kay sa awa ng taong bayan kay Cory. Dahil 'di ba kakamatay lang ni nun? 'Di ba namatay si Benigno Aquino Sr. nung panahon na 'yon. So nanalo si Cory. O ngayon, namatay naman si Cory, nanalong bilang presidente si Noynoy Aquino. O ngayon, sino mamamatay? Ewan ko. Wala, hindi ko alam. Baka si Bonjing. Gago! Baka si Remulla, malay nyo, mauna na. Gago! Ay, putang ina. Malay nyo, hindi natin alam. Biglang may pumasok sa ulo ko po. Ulitin ko.
Noong namatay si Benigno Ninoy Aquino Sr., nanalo bilang presidente si Cory Aquino. Dahil kinaawaan ng tao eh. Namatay si Cory Aquino, nanalo bilang presidente si Noynoy Aquino dahil kinaawaan ulit ng tao eh. Ang tanong, sino ang mamamatay? Gago! Utang ilan lang. Sino ang mamamatay ngayon para manalo si Trillanes? Gago! Gago! Ay. Visit ka, Jay. Ay, nako. O, eto na. Eto na. Ano ba to? Wait lang, ha? Saan yan? Ano ba yung susunod natin? Eto.